So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po kasi, Women's Day pa lang kahapon. Women's Day ba kahapon? Teka lang, tinan ko dito Sabi dito, Women's Day ba? Alam ng anak ko. Women's Day lang. Women's Day, March 8. Oh. Turuan nila ako mag-vlog. Women's Day po kahapon. International Women's Day kahapon. So alam nyo, no, nag-message, nagbigay po ng isang message itong si Sara Duterte na para sa akin napaka-ipokrito. Kasi talaga, no, kung talagang concern talaga, di ba? Kung talagang concern po talaga, si Sara Duterte sa mga kababaihan, tulad nga na sinasabi niya nga dito, bakit punoprotektahan mo si Kibuloy? Ito tinan nyo ito sabi ni Sara Duterte kahapon. Tinan nyo, Okay, watch. Vice President Sara Duterte highlights the alarming reality of continued violence against women and children and human trafficking on International Women's Day, March 8. The fight for women's rights is not just about closing economic and political gaps. It is about ensuring that every woman and child is protected, heard, and allowed to thrive, Duterte said in video message. Ang tanong dito, ayan pala yung mensahe mo. Pero bakit tinataas mo yung kamay ni Kibuloy? Diba? Napaka-contradicting nun. Sinusuportahan ko at pinoprotektahan ko ang mga kababaihan at kabataan. Pero iboto niyo pa yung rapist. Sabi sa inyo, sinto-sinto to eh. Alam niyo, nung napanood ko ito kahapon, sabi ko, ano ba nangyari dito kay Sara? Protektahan po natin ang karapatan ng kababaihan. Protektahan po natin ang karapatan ng kabataan. Pero iboto niyo po itong rapist na to. Diyos ko talaga na to. O, sa Sara, no? Walang yaka. Tingnan niyo to. Napanood niyo na ba to? Napanood niyo na ba itong video na to? Paraning yan si Sara, di ba? Tingnan niyo to. Panoorin niyo to. Mamaya pupuntahan natin yan, Pointless Inc. Mamaya pupuntahan natin yan. Tingnan niyo to, panoorin niyo to. Rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings as we celebrate International Women's Day and National Women's Month 2025. Across all sectors, Filipino women are at the forefront of change, leading in governance, driving innovation, and strengthening communities. Our resilience and contributions shape a more inclusive and progressive society. Alam nyo, itsura pala ni Sara, no? Pag ito naging presidente to, nakakatakot to. Oo, tanga eh. Yet, we cannot ignore the alarming reality that violence against women and children and human trafficking continue to threaten the safety and dignity. Ayan so ngayon, ang sinasabi nga ni Sara Duterte dito, human trafficking. Teka lang. Sabi sa inyo, napaka-ipokrito nito. Tingnan nyo ano nangyari sa Pogo? Ito 2 days ago lang ito yung pinaka-latest. 20 face human trafficking charges after Parañaque Pogo hub raid. Tingnan nyo mga kababayan. Sabi ni Sara Duterte, teka lang, lipat natin. Sabi ni Sara Duterte, ano ba tayo lumipat? Itong pang StreamYard ngayon ay lumipat eh. Wait lang ay lumipat ng ano ko. Yan. So sabi po ni Sara Duterte po, no, protektahan daw po ang kababaihan sa human trafficking. Nung 2 days ago lang mga kababayan, may nahuli po sila Pogo at sangkot po ang human at sangkot po sa human trafficking. Ayan no. Ano 'yan? So ano to, Sara, selective masyado? O binobola mo lang kami? Wala ka naman ibang mabobola dito kundi mga DDS lang din eh. Si Sara may symptoms ng psychosis, borderline psycho. Isipin nyo nanakuha niyo yung point. Ang ganda ng sinabi niya mensahe, wala naman tayong pwedeng
sabihing masama doon, yun nga lang yung ginagawa niya iba. Protektahan daw po yung mga kababaihan sa human trafficking, samantala yung tatay niya, protector ng Pogo. Oh, Sir Takeru, parang recorded yung video, mahaba ang buhok niya dyan. O nga, no? Ba't? Hindi, pero yung ano niya, yung kalmot niya sa leeg, yun pa rin. Ano ba yun? Many. Meron pa rin siya kalmot sa leeg. Ano ba nangyari dyan sa leeg niya, no? Oh. So, continue natin. Sige. From domestic abuse to online exploitation and trafficking, gender-based violence remains a persistent barrier to women's empowerment. The fight for women's rights is not just about closing economic and political gaps, it is about ensuring that every woman and child is protected, heard, and allowed to thrive. Let us work together to strengthen our laws, improve access to justice, support survivors, and challenge Naniniwala ka pa sa justice eh. Naniniwala ka pa sa hustisya para sa mga kababaihan eh. Pero paano? Napaka-contradicting naman ito, Sarah. Mas maganda, Sarah, wag ka na lang magsalita. Para hindi ma-obvious na tanga ka. Tignan nyo to. Tignan nyo to, ah. Ano ba yun? May problema itong StreamYard na to, no? Tignan nyo to, oh. Ito, ah. Ito, balita to last year. 200 women believed to have suffered sexual exploitation at KOJC. Sabi po ng PNP. Di ba? 200 pong kababaihan. Sabi po ng PNP, ang nabiktima ni Kibuloy. Tapos ngayon, itong si Sara Duterte, biglang babanat ng hustisya para sa kababaihan. Para maniwala kami, pakulong mo muna si Kibuloy. Ang problema, hindi mo nga pinapakulong. Sinusuportahan mo pa para manalo bilang senador. Ang point dito, mga kababayan, matagal na pong ginagawa ni Kibuloy ito. Naniniwala ba kayo doon na itong ginagawa ni Kibuloy matagal na to? At lahat pong yan, nangyari po sa Davao City. So, ibig sabihin, ganun kayo katanga? Hindi ninyo alam? Ganun po katanga ang mga Duterte, hindi nila alam na yung ginagawa ni Kibuloy ay matagal na sa pag-i-exploit ng mga kababaihan? Di ba? So, ibig sabihin, pag alam ninyo na kasi hindi ako naniniwala hindi alam ng mga Duterte yan eh. Na yung kwarto ni Kibuloy, tagos-tagusan doon sa kwarto ng mga bata. Di ba sabi nga po ni General Torre, di ba? Yung mga kwarto ni Kibuloy nasa gitna. At lahat po yan tagos sa kwarto ng mga bata. O di ba? Naniniwala ba kayo na hindi alam ng mga Duterte yan? Alam nila yan. Tanga-tanga naman nila kung hindi nila alam yan. Oh. So ngayon ang point natin dito, alam na mga Duterte ang ginagawa ni Kibuloy, pinabayaan nila. So ibig sabihin, kasabwat kayo. Mayor kayo ng Davao City, pinabayaan ninyong mag-asik ng kabanyakan si Duterte sa Davao. Tapos ngayon si Sara Duterte, mga kababayan, assalamualaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Syukran. Ako po ay naniniwala na kailangan po ng hustisya ng mga kababaihan. Ang bullshit naman nun. Isipin nyo 200 kababaihan na biktima ni Kibuloy tapos si Sara Duterte gusto pang maging senador si Kibuloy. Ay, Diyos. Napaka-contradicting naman nun. Oh. Yan, tingnan natin to. Tingnan natin. Sabi pa dito, oh. Malupit to, oh. Tapos ito yung malupit. Sara Duterte says she's also rape victim. Nalala niyo yun? Kakakontent ko lang nung nakaraan. Actually po, no, sinabi rin po ni Sara na siya rin daw po ay biktima daw po ng panggagahasa. Na which is, hindi rin po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala doon. Kasi una sa lahat, di ba, kung totoong biktima ka ng panggagahasa, dapat advocacy mo, di ba, na ipakulong ang mga katulad nga po ni Kibuloy.
At paano ko maniniwala na nag-ahasa si Sara Duterte? Lumalabas na napakawalang kwenta ng tatay mo. Yung tatay mo, mayor, pinakamakapangyarihan sa Davao, pumapatay ng tao. Tapos ikaw, biktima ng panggagahasa. Para naman tanga-tanga naman tayo niyan kung maniniwala tayo dyan. O, di ba? Nakuha niyo yung point ko, mga babayan. O, di ba? So yan na, so kayo po, no, dyan po sa Team Replay, no, nga po masabi nyo nga po dito sa kalokowang message nga po ni Sara Duterte about po sa kababaihan kahapon. So kayo ba, naniniwala ba kayo sa kanya o sa tingin niyo isa itong malaki rektohan? Ano ba? Ipokrito o ipokrita, whatsoever. So yan na, so comment lang po sa baba. Pa-shoutout po naman kay Roberto Mendoza, maraming salamat. So naniniwala ba kayo na baliw si Sara? So yun, sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So, yan din po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to.